Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And patuloy po natin talakayin ang buhay ni Ezekiel. Ang topic natin is about when a loved one dies. Sa scripture naman po, ito po matatagpuan sa Ezekiel chapter 24. Ito yung talinhaga ng kumukulong palayok. Sabi dito, ng ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, isulat mo sa araw na ito, sapagkat ngayon ay pasisimulan ng hari ng Babylonia ang pagkubkob sa Jerusalem. Ilad mo ang isang talinghagang tungkol sa mapaghimagsik na bayan ng Israel, sabihin mong, ito ang pinapasabi ni Yahweh. Magsalang ka ng palayok at punuin ng tubig. Ilagay rito ang piling bahagi, ang hita at pityo, at punuin din ng maiinam na butong lagain. Kunin ang karning ito sa piling tupa, isalang at gatungan, pakuluan ng pakuluan ang mga laman at putong ito. Sa ating katuruan, unang-una, sometimes God accomplish something beyond our understanding. So yung may mga ginagawa yung ating Panginoon na hindi natin lubos na maunawaan dahil mas malawak yung pananaw, yung kanyang pananaw kaysa sa atin. At hindi ibig sabihin nito na hindi natin nakikita yung dahilan ay wala na itong kabuluhan o walang kabuluhan sa kanyang plano. Pangalawa natin, sometimes God uses our suffering for some deeper purpose. So yung ating paghihirap ay maaring magkaroon ng mas malalim na layunin na paglilingkod sa ating Panginoon at sa kapakanan ng iba. At ginagamit din ito upang hubugin tayo at maghatid ng mensahe sa pagbabala o pag-asa. Pangatlo natin, sometimes following God requires our trust and obedience to be tested. So yung pagsunod sa ating Panginoon ay madalas na sinusubok sa pamamagitan ng mabibigat na pagsubok upang patatagin ang ating tiwala at katapatan sa ating Panginoon. And yung tunay na pagsunod ay nanatili kahit mahirap yung mga utos. Sa application naman natin, trust that God has a deeper purpose we may not know. So magtiwala tayo na may mabuting layunin ng ating Panginoon kahit hindi natin ito agad nakikita o naunawaan. Manatili tayo sa Kanya dahil nga alam natin na yung ginagawa niya ay sa bawat isa or sa bawat sandali ng ating buhay. Pangalawa, be willing to be used by God whether in life or in death. No, ihanda natin yung ating sarili na magamit na ating Panginoon anuman ang ating kalagayan o sitwasyon sa buhay. Ialay natin ito sa Kanya, yung lahat ng mayroon tayo at wala dapat tayong itira upang magamit para sa Kanyang kaluwalhatian. Pangatlo, surrender your pain and suffering to God. So, ibigay natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating sakit at paghihirap sa halip na dalhin ito ng mag-isa. Hayaan natin sa Kanya siya yung magpasa ng ating bigat at magbigay ng kapayapaan sa ating mga puso. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.